Magandang buhay mga sir at ma'am ko, welcome to my channel. For today's video ay i-turn natin yung compost pile 1 at compost pile 2. Then nakita natin yung ating compost pile 2 ay hindi pa nalulusaw o nadidecompose yung ating mga materyales. So kailangan natin lagyan ng green material para uminit uli yung ating compost pile. So ano ba yung reason kung bakit bumabagal yung composting? Una, kulang sa hangin. Pangalawa, kulang sa tubig. At yung pangatlo, yung madalang na pagta-turn o paghahalo ng ating compost pile. So yung 1 and 2 masasagot ng reason number 3, yung pagta-turn. Kasi pag tinurn natin yung ating compost pile, syempre magdadagdag tayo ng tubig, magdadagdag tayo ng hangin. Kasi habang tinuturn natin yung ating compost pile ay na-aerate yung ating compost para madali siyang mabulok. At the same time, pagka masyadong konti yung green materials ng ating compost ay mabagal din siyang ma-decompose kasi hindi sapat yung init na napoproduce ng ating compost pile. Again, ang compost natin ay brown material at green material. At least 50% green at 50% brown material para ma-decompose. At tandaan nyo lagi na kailangan na inahalo yung ating compost pile every 3 to 5 days. If you have no enough time, at least once a week. Kaya lang ako nung mga nakaraang araw ay naging busy, ay minsan 2 linggo ang nakakaraan bago ko siya i-turn. Kaya medyo mabagal yung pag-decompose ng ating compost. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan nyo ako sa pag-turn at pagdadagdag ng green materials at brown materials dun sa ating compost pile number 2. Nanguha tayo ng mga dahon ng ipil-ipil. Tinirim natin yung mga ipil-ipil dito sa ating area. At itong mga dahon na to ay ilalagay natin doon sa ating compost pile. So ito ay considered the green material rich in nitrogen. So meron tayong 2 compost pile, isang almost 2 month at isa naman ay 4-month-old na compost pile. So itong 1-month-old or 2 months, almost 2-month-old ay ilalagay natin ng green materials para madali siyang ma-dissolve, malusaw or ma-decompose. Yan. So nilagay natin ng kitchen scrap tulad ng saging, then papaya, yung mga nabulok na prutas sa ating garden, dyan natin nilalagay. Yung mga dahon, dyan din na nilalagay. And ito naman yung 4-month-old na compost pile natin. Almost finished na siya. So hindi na natin makita kung anong materials ang nalagay dito. Yan. So pwede na itong ilagay pang top dressing or top dressing sa ating mga garden, lalo na yung ating asparagus, ilalagay natin to. So check natin yung temperature kung talagang pwede na ilagay sa ating mga gulay na tanim. Again, ito ay 4-month-old. Ito naman ay magto 2-month-old. Itong 2 compost pile natin ay hindi natin na turn. Minsan 1 beses, 1 linggo, minsan umaabot ng 2 linggo saka pa lang natin ito-turn. So dapat para mas mabilis ang decomposition rate, dapat every 3 days to 5 days na turn natin yung ating compost pile. So kukunin natin yung ating thermometer at para malaman natin na ready na or kung ready na yung ating compost. So ito yung ating thermometer, compost thermometer. So bawan natin.
So hindi na gumagalaw, almost ready or steady na. Check natin sa ibang area. So hindi na gumagalaw yung ating thermometer, nasa 92 degree Fahrenheit. Yan. Check natin yung pinakagitna. Tingnan natin kung papalo siya. Ayan, mga 94 degree Fahrenheit. So okay na to para sa ating garden. Pwede natin gamitin itong compost pile na to. Check natin dito sa ating 2-month-old kung mainit pa siya. Ayan, tumataas. Nasa 100 degree Fahrenheit. 100, yan. So gagawin natin, dadagdagan natin ng green material para maitaas yung ating temperature. So green materials, then lalagyan natin na, haluin natin, lalagyan natin ng tubig. Then check natin after 3 days kung tataas yung temperature. Hopefully tumaas pa yung temperature para ma-decompose lalo yung ating compost pile. So check natin sa ibang area. Ayun, dito sa area na to ay isa part ng ating compost maabot pa ng 100 to 104 degree Fahrenheit. Isa pa. So 102 degree Fahrenheit. So magdadagdag tayo ng egg trays saka green materials sa ating compost. Bukod sa ipil-ipil, meron din tayong green material tulad ng dahon ng mulberry. Yan, dahon ng mulberry din. Meron din tayong dahon ng madre de agua. Then yung pinagtabasan natin ng bougainvillea, ilagyan din natin para sa ating green material. Then nag-add tayo ng tray ng egg carton. So ayan yung brown materials natin. So ang purpose kung bakit tayo naglagay ng additional green materials, kasi yung compost pile natin ay medyo mababa ang temperature. Pag mababa ang temperature ay hindi kagad madidecompose yung ating compost. So mapapansin nyo, nilalangaw yung ating compost pile kasi natanggal na yung plastic na tinatakip natin sa compost pile natin. So para hindi langawin, at the same time hindi mabasa o ma-saturate ng tubig yung ating compost pile, dapat lagi siyang tinatakpan ng lona or plastic para pag umulan hindi mababasa ng husto, at pagka sobrang init naman hindi naman basta tutuyo. So again, magdadagdag tayo ng karton bilang brown materials. Then dahon ng ipil-ipil, dahon ng mulberry, madre de agua na dahon, then yung pinagtriman natin ng bougainvillea. Then magdadagdag din tayo ng mga natuyong dahon ng acacia. Sa pagta-turn ng ating compost pile ay una, ang gagawin natin ay magle-layer tayo ng green materials.
Yan ang unang step. At least 3 inches ang kapal ng ating green material. Then ito-turn natin yung ating compost pile. So sinamahan din natin ng ating egg trays. Again, para madaling pag-iwalayin yung ating egg tray ay babasain siya. Kasi kung tuyo yung ilalagay nyo, mahirap pilasin. Then ito-turn natin yung compost pile. Ang uunahin natin yung na ilagay yung mga nasa outer layer ng ating compost pile para sila naman yung ma-decompose agad. Pagkalagay ng ating compost ay didiligan ulit ito. So tulad ng nakaraan nating video, alternate ang paglalagay ng materyales, green, brown, green, brown. So ang reason kung bakit tayo nagdagdag ng green materials para tumaas yung temperature, kasi kung makikita nyo yung ating compost ay visible pa kung anong mga materials ang nandoon. Kung na-turn natin to every 3 days or 5 days, within 1.5 months to 2 months ay decompose na yung ating compost pile na to. So ang reason again kung bakit tayo naglalagay ng green ay para tumaas ulit yung temperature, yung tinatawag na thermophilic stage, kung saan doon na kinakain ng bacteria yung ating compost pile. So ang gagawin natin, again, alternate uli compost, green materials or brown materials. Then yung pinaka ibabaw niya, yung pinaka top dressing niya o yung pinaka final na ilalagay sa ibabaw ay yung green materials. Para mapabilis yung decomposition rate ng ating compost pile, una kailangan ng air. So paano natin ini-introduce yung air doon sa ating compost pile? Doon sa paghahalo or pag-turn ng ating compost pile ay ini-introduce natin yung air. At the same time, naglalagay din tayo ng tubig. Na alam naman natin, ang bacteria gustong-gusto yung medyo moist. Hindi naman yung basang-basa, yung moist lang. And ang reason kung bakit bumabagal ang decomposition rate dahil matagal tayong naghalo ng ating compost pile. Minsan 2 weeks, in 2 weeks time, isang beses lang tayo nagko-compost. Ang nangyayari, ang compost natin ay nagiging dry. So nawawala yung tubig, lalo sa panahon ngayon, sobrang init. Dapat mini-maintain natin yung correct moisture. So paano ba yung correct moisture? Pag piniga natin yung compost pile, medyo moist at hindi tumutulo yung tubig. So yun yung indicators na tama yung moisture natin. Again, napaka-importante ng hangin at tubig para mapabilis ang decomposition rate ng ating compost pile. Within 30 to 60 days ay madidecompose na kagad yung ating compost pile kung ito ay tineturn every 3 to 5 days. Mas pino yung materyales, mas mabilis ma-decompose yung ating compost pile. Then after natin mailagay yung pinakaibabaw na green material ay latakpan natin to ng plastic. So ang plastic ay pinoprotekta yung compost pile natin para hindi mabasa ng gusto, kasi pag masyado siyang basa at marami yung green material, pwede siyang bumaho. Then pag sobrang init naman, at least napapanatiling moist ng plastic or trapal yung ating compost pile. So hindi dapat mawala yung cover ng ating compost pile, lalo ngayon papasok na ang tagulan.
ito na yung ating compost pile. Na-turn na natin yung ating compost pile. Nagdagdag na rin tayo ng green material para uminit uli yung ating compost. Yung pag-init ay yung tinatawag na thermophilic stage, kung saan kinakain na ng bakterya yung ating mga materyales. Then dito naman sa compost pile 1 natin, nag-decide ako na i-turn ulit siya kasi nag-register pa ng 92 yung kanyang temperature. So dapat less than 90 para magamit na natin sa ating mga vegetable. Kung top dressing lang naman ang gagawin natin, pwede na to. Kaya lang may mga ibang gulay tayo na hindi pang top dressing lang ang kailangan, kundi ihalo doon sa soil natin or garden soil. So maghihintay tayo ng 3 days at check natin yung ating compost pile 2 para malaman kung uminit siya, kung sapat na yung green materials na nilagay natin sa ating compost pile. Again, kailangan may takip para hindi masyadong mabasa yung ating compost pile. At the same time, pagka sobrang init naman, hindi naman mawala yung moisture. Ganun din naman sa ating compost pile 1. So 1 week na lang ito, pwede na i-apply sa ating ibang ibang gulay tulad ng asparagus, sili at talong. Yung ating mga lona ay nilalagyan din natin ng pabigat kasi pag humahangin ay pwedeng tangayin yung ating plastic at trapal. So para maiwasan yon, nilalagyan natin ng pabigat sa gilid. Pinapatong natin sa plastic, sa lona para hindi tangayin ng hangin pagka lumakas ang hangin at lumakas din ang ulan. Tapos na nating i-turn yung ating compost pile, lalo na yung compost pile number 2. So nagdagdag tayo ng green materials para lalong uminit or ma-decompose yung ating compost. So merong 3 dahilan uli kung bakit mabagal yung decomposition rate. Una, hindi sapat yung hangin, hindi sapat yung tubig, at madalang na pagta-turn o paghahalo ng ating compost pile. So yun yung mga dahilan. Kung sumobra naman sa tubig at sumobra naman sa green material, babaho yung ating compost pile. Dapat tama lang yung ratio. Ang ratio ng brown material sa green material ay 1:1. Kaya mga sir at ma'am ko, maraming salamat sa panunod ng aking video. Please like, share, and subscribe. And press the notification bell para lagi kayo updated sa mga video na aking gagawin. Magandang buhay and God bless us all.